Ngayon po, siguro gusto ko lang pong magbigay pansin doon po sa binigyang pansin po ng writer ng Book of Hebrews. Ito po yung nasa Hebrews chapter 5 and verse number 12. Ang sabi po ng writer, "For when for the time ye ought to be teachers, ye have need that one teach you again, which be the first principles of the oracles of God, and are become such as have need of milk and not of strong meat." Sa chapter 6 po, mga kapatid, verse number 1, ang sabi po ng writer, "Therefore, living the principles of the doctrine of Christ, let us go on unto perfection." So, ang idea po ng sulat ng writer ng Hebrews po, ang idea po niya is, dapat sa mga Kristiyano nagmamature. Dapat sa mga Kristiyano nag-grow. Kaya sabi ko, siguro ito ang magandang ating pong mabigyang pansin para sa unang balsada po ng ating mentoring. Ang ating pong tatalakayin ngayon, yung pong mga hadlang, hindrances to Christian growth. Bakit po ba sa katotohanan, sa kalooban po ng Diyos, ang mga Kristiyano gusto niya mag-grow? Okay? Pero bakit po sa realidad ng buhay pananampalataya, napakarami pong mga Kristiyano ang tila hindi nag-grow? Problema po yun eh. Kasi ang kalooban ng Diyos, mag-grow tayo. At nandyan ang lahat ng kaparaanan. Ang pagtuturo para tayo po'y mag-grow. Pero how come na still sa mga churches po, ang daming mga mananampalataya na talagang hindi nag-grow? Alam niyo naman po ang trabaho namin ni Doc Arnold. Kami po'y nagbiministeryo sa mga churches. So, meron po kaming idea patungkol sa iba't ibang kalagayan ng mga churches. And I believe he will agree with me that sa observation ko po, ang common problem ng maraming mga churches, mayroon at meron po na mga mananampalataya professing na sila'y Kristiyano, pero ang problema, hindi nag-grow. We can feel the heart of the writer sa akin pong binigyang pansing talata. Yung verse number 12 ng Hebrews chapter 5 at yung verse number 1 ng Hebrews chapter 6. So siguro po, mag-pray muna po tayo para sa gabay ng Panginoon. Our gracious loving God, our Father in heaven, we're so thankful and praiseful to Thee because of this opportunity, Heavenly Father, for allowing us to have this mentoring. Thank you rin po sa godly gesture ng iyong mga anak, sa encouragement na amin pong naranasan because of what they did this afternoon or ngayong gabi nito. Lord, may you bless our mentoring at ito nawa ay magdala sa amin sa self-evaluation at sa realization, Panginoon, ng mga dapat naming pag-ingatan at dapat po naming gawin. Muli po, ipinagkakatiwala ko po sa iyong lahat sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen. Amen. Okay, actually po, the writer of the book of Hebrews, sa totoo lang, ang sinulatan niya, ang book of Hebrews, isinulat po yan sa mga Jewish Christian who experiencing persecution, suffering, and hardship because of their faith in Christ. So kaya, kumbaga, doon sa atake po sa kanila, ang talagang pinaka-intensyon, sila po'y maapektuhan. And because of the pressure, because of the persecution, nagkakaroon na po ng kaisipan yung marami sa kanila na bumalik na po sa Judaism. And then, yung talagang matalikod na po. Doon sa kalagayan na yon, gusto sanang i-share ng writer. Actually po, hindi definite kung sino ang writer ng Book of Hebrews. Marami pong mga commentaries na nagsasabing si Paul, pero marami rin po ang nagsasabing hindi si Apostol Pablo. Kaya nga ang sabi ko, para sa akin po, hindi na doon tayo sa sentro sa kung sino ang writer. Because what is important is the writing. Di ba? Yung pong mismong isinulat. Ngayon, doon po sa ating makikita na idea ng pinaka-konteksto po ng Hebrews chapter 5 verse number 12, siya po ay very eager na isi-share sana yung priesthood of Melchizedek na magiging encouragement sana sa kanila. Pero na-notice po niya na parang useless dahil parang hindi nakakapasok. Mga kapatid, I believe all the pastors na nandito, may mga times na kapag kami nagtuturo,
minsan ang nakaka-apekto, yung turo ka ng turo, pero parang walang nangyayari. Parang hindi na-absorb, di ba? Kahit naman po sa isang simpleng usapan lang, may kausap ka na parang hindi naintindihan, o hindi ka iniintindi, o hindi ka naaabot, medyo nakaka-apekto po yun. Eh lalo na po, particular, dito po sa ating pong pinag-aaralan, that the writer is very eager to share the words of encouragement, and that is actually about the topic of the priesthood of Melchizedek, but because of what he noticed, napigilan po siya. At ang ginamit niyang salita, sabi niya, of whom we have many things to say. Yan po yung sabi ng Hebrews 5:11. Okay? Of whom we have many things to say and hard to be uttered, seeing ye are dull of hearing. Ibig sabihin, medyo pumurol na. Yun yung masakit na salita. Ano po? Mga kapatid, ang isang gusto ko pong bigyan ng emphasis ay yung pong itinuturo ng Bible na ang Kristiyano po, dinisenyo ng Panginoon na mag-grow. Okay? Ang maliwanag po sa mga bagong mananampalataya. Remember sa sulat ni Peter, as newborn babes, desire the sincere milk of the word that may grow thereby. Pag ikaw ay na-born again, pag ikaw ay talagang naging mananampalataya, walang pagtatalo, ang kalooban ng Diyos bilang sanggol, ikaw ay lumago. Ikaw ay talagang sumulong sa iyong buhay pananampalataya. Generally, sa usapang Kristiyano, 2 Peter 3:18. But grow in grace and in the knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ, to Him be glory both now and forever. Sa usapang pagkakilala sa Panginoon, sa usapang pananampalataya, sa usapang buhay ng isang Kristiyano, very definite at very clear na ang gusto ng Panginoon, mag-grow po tayo. Pero ang tanong, bakit sa kabila na ito po'y maliwanag sa Bible, still, marami pong mga Kristiyano ang tila hindi lumalago. Kaya sabi ko, okay, Pastor, kung talagang magme-mentoring tayo ngayon, kasi yun lang ang idea namin ngayon, ang punta rito, hindi ko nga po alam. Kami, ganito pong sorpresa para po sa aking wife. And I am very thankful na yun po. Pero ikinasa ko na lang, na sabi ko, unang mentoring ito, siguro po, kanina, nagpasalamat yung wife ko. At ang kanyang observation, that the ministry here in Paris is growing. Okay? It means to say that many members of the church, very impossible na sabihin lahat na go-grow. Hindi po totoo yun. Sa usapang ministeryo, let us face the fact na talagang ang ministry po pwedeng lumago na sa katotohanan, may mga members na hindi lumalago. Pero ang paglago ng ministry, malaking kinalaman ng paglago ng mga members. Ang magandang talakayin natin ngayon sa ating magiging application, doon po sa idea na ano po ba yung mga posible na nakakahadlang para ang mananampalataya ay lumago. Okay? And as you listen, mga kapatid, make sure na hindi po nasa iba ang mata ninyo. Diba? I mean, hindi sana ang magiging attitude natin ay ang isipin natin yung ibang tao. We better evaluate and examine ourselves ngayong gabing ito as you listen to this mentoring, because mga kapatid, kung totoong lahat ng Kristiyano lumalago, hindi na po mangyayari ang mga eksena at mga issue sa mga churches. Right. Tama. Pero ang reality, makikita natin na ang dami pa rin mga mananampalataya na parang hindi naintindihan na sa usapang ministeryo, ang sentro dapat Panginoon, hindi sarili. Right. Diba? I remember, Amen. na sabi ko, nung ako po ay nag-evaluate sa knowledge ko po, sa alam ko po sa Biblia, sa usapang church, sa usapang ministry, sabi ko, pumapasok ang problema lagi sa apat na bagay nito. Entitlement, okay? Envy, expectation, and exaggeration. Anong ibig ko pong sabihin? Entitlement. Malaking problema sa church kapag ka ang isinesentro ng tao, dapat ako, yung nasa posisyon ganito. Or, kapag ka nabigyan mo ng posisyon, mas minamagnify yung posisyon kaysa doon sa function. Naintindihan niyo po ibig sabihin? Entitlement. Diba? Ako yung preacher dito Ako yung deacon dito Ako yung leader ng ladies. Ako yung leader. Wala namang kumangkin. Ikaw naman talaga. But to emphasize that, yun po yung pagpapakita ng immaturity. Dahil kung ikaw ay lumalagong Krisyano,
hindi ka nakasentro sa posisyon, nakasentro ka sa function. Doon sa Amen. paglilingkod, sa kung ano yung magagawa mo. Yung ending, yung imbis na maging masaya tayo sa kung ano meron ang iba, mga kapatid, alam niyo po, ang nakakapasok minsan yung inggit. Eh, alam naman natin na napakatindi ng po pwedeng magawa ng isang tao na naiinggit. Pag inaral niyo po sa Bible, di ba? Nung nagselos at nainggit, itong mga kapatid ni Joseph, magkakapatid yan. Pero tingnan nyo, kung ano ang kayang gawin. Dahil sa hindi nila magandang puso sa kapatid. Kapatid po yan. Kaya hindi ako nagtatake ng isa sa reason kung bakit nagkakagulo sa church. Dahil may mga mananampalataya na imbis nang i-apply, rejoice with them that do rejoice, na iinggit kapag ka mayroon pong mga magagandang pangyayari. I-develop natin yung attitude nung pong makiganap sa nakikiganap. Diba? Mga kapatid, importante po na ating pong pag-isipang mabuti. Dahil kahit si King Saul naapektuhan nagselos at nainggit doon sa papuri ng mga tao, kay David. Okay? Mga kapatid, alam niyo po, wala tayo sa competition. Ang usapan ng ministry ay hindi competition. Hindi pinag-uusapan kung sino mas magaling. Hindi pinag-uusapan kung sino mas mayaman. Hindi pinag-uusapan kung sino mas maganda. Hindi pinag-uusapan kung sino ang mas popular. Ang pinag-uusapan sa ministry, mga kapatid, ay ang kapurihan ng ating Panginoon. Kaya ang isang magandang bantayan po natin, yun nga po, yung sense of entitlement. Yung sin of envy. Maraming kasalanan, pero isa sa masasabi nating napakapanganib na kasalanan ay yung kasalanan ng pagkainggit. Opo, meron lang mas nabigyan ng pansin si pastor na inggit. Diba? Meron lang nagiging mas useful na inggit. Hindi yung nakakatulong. Lahat ng ito ay manifestation ng immaturity. Kaya po, yun yung tatalakayin po natin, mga kapatid. Sin of envy. And then, selfish expectation. Yung bang lagi, ang gusto natin, tayo. Dapat ako. Dapat sa akin ginawa yun. Dapat sa akin binigay yun. Diba? Yung nakasentro doon sa sarili. Mga kapatid, marami pong natiso dahil po nakasentro sa sarili. Okay? Ang expectation natin, nagdadala yan sa frustration. Mga kapatid, aralin nyo ang realidad ng buhay. Ang kadalasan po na napuprostrate, yung pong puno ng expectation. Okay? Halimbawa po, ngayon. Diba? Yes, nag-birthday yung wife ko. Pero hindi kami pumunta rito na ang expectation namin, gagawa nyo po ng ganitong gawa yung wife ko. Hindi namin may kakailangan. Sobrang encouragement. Ang saya, mga kapatid. Ang saya. Pero dahil wala kaming expectation, kahit hindi nyo po ginawa yan, hindi po kami para maapektuhan. Kasi hindi naman kami kaya nagbiministeryo para sa ganyan, mga kapatid. So kaya nga, ang gusto ko pong ipunto, ikaw, pag nagse-serve ka, halimbawa, nag-serve ka, ano expectation mo? Pagka ang expectation mo dapat, binanggit ni pastor, pinuri ni pastor, mapoprostrate ka pag hindi napansin ni pastor yan. Okay? Because your expectation is wrong. Hindi ka kaya nag-serve para basahin ang pangalan mo. Hindi ka kaya nag-serve para palakpakan ka. Hindi ka kaya nag-serve dahil sa kung ano pa man na pangsariling kagustuhan mo. Mga kapatid, importante po na tayo ay maging maingat sa tinatawag nating selfish expectation. And then, the other one, ito po yung senseless exaggeration. One of the problems sa churches ay yung tinatawag nating mga pagpapalala ng mga bagay-bagay. Diba? Natural lang naman na may nagkatampuhan. Kaya lang kapag yan po ay in-exaggerate natin at tinalaki natin. Mga kapatid, maliwanag po ito na hindi po kalooban ng Diyos na ang Kristiyano nagtatanim ng kapaitan. Diba? Kaya nga sabi po, let all bitterness and wrath and anger and clamor and evil speaking be put away from you with all malice.
Diretso na po na sinabi po yan ng salita ng Diyos. So it means to say, you and I should apply that na ako hindi dapat nag-harbor ng ill feelings or any bitterness because if you will study that verse, parang yun po yung pinaka-proseso progreso Mula po sa bitterness, magiging wrath yan, anger, clamor, evil speaking, diba? Hanggang sa lahat na may ibig sabihin sa iyo. Tatandaan niyo po ito. Ang paalala ng Diyos sa atin sa Biblia, lest Satan should get an advantage of us, or we are not ignorant of his devices. At doon sa context nung let all bitterness and wrath and anger and evil speaking, diba, clamor and evil speaking be put away from you with all malice. But then ang context niyan, doon po sa sinasabi ng chapter 4, verse number 27, neither give place to the devil. Pagka may problema, ang matinong isip, inaayos yun. Diba? Halimbawa, nagkaroon ng conflict. Sa matinong kaisipan natin, ang conflict, inaayos, hindi pinapalala, mga kapatid. Diba? Sabi nga, huwag mong kamutin, lalala. Amen. Diba? Kamutin mo ng kaladrin. Diba? Yan ang sabi ko ng commercial. Diba? Sometimes, imbis na ikaw ay maging peacemaker, medyo may mga Kristiyano na imbis na soul winner, soul winner, mga kapatid. Alam mo yung soul winner? Yung ang husay, makausap ka lang. Yung simpleng bagay, nakapalaki. Ay, alam mo sis, talagang napansin ko yan. Napansin ko talaga yan sis. Buti nakita mo na rin ngayon. Kaya dapat, yung bang mga ganung idea, mga kapatid, di ba? Ang Kristiyanong matino, pag nakakaamoy ng problema, ang prayer niya kaagad, Lord, wag sanang lumaki to. Panginoon, wag naman kung sanang maka-apekto to sa marami. Di ba? Yan ang normal na isip Di ba? So kaya mga kapatid, napakalaking problema ang hindi paglago. Ang hindi paglago ay po pwedeng mahayag sa pagkakaroon natin ng mga bagay na binanggit ko po sa inyo. Sense of entitlement, sin of envy, selfish expectation, and senseless exaggeration. Kaya maganda siguro na sa mentoring natin, tukuyin na po natin ano po ang mga bagay na po posibleng nakakahadlang kung bakit ang Kristiyano na sa disenyo at kalooban ng Diyos dapat mag-grow, hindi po nag-grow. Okay? Siguro, ang isang pwede nating sabihin ay yung pong tinatawag nating distracted priorities. Diba? Kasi ang Kristiyano dapat magsimula sa doon sa kung ano ang tamang simula. Yung bang unahin natin kung ano ang dapat unahin. Pagka na mali na ang priority mo, problema po yan. Kaya magiging hadlang yan sa paglago. Kristiyano, ang malinaw na utos ng Panginoon, ang sabi po niya, but seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. So sa disenyo po, mga kapatid, God should be our priority. On top, dapat siya na prioridad natin. Siya yung nandoon sa itaas. Kaya mapapansin nyo, meron pong a-attend ako pagka wala akong gagawin. Yung bang inilalagay, yung una, doon sa alternative or substitute. Ba't ba naman ako hindi a-attend kung wala naman akong gagawin? Mga kapatid, huwag niyo pong ituturing ang Diyos na talagang pang walang magawa. Ang isang dapat natin pong maging kaisipan para sa paglago, unahin natin siya. Malabo na ikaw ay lumago kapag hindi mo natutunang i-prioritize ang Panginoon. So kaya ang isa sa hadlang, sa mga hadlang, sa tinatawag nating growth, yung distracted priorities. Yung ang daming umaagaw ng time natin. Yung bang ang daming kaagaw ng Panginoon sa buhay natin. Inaalala ko nga po si Joshua Nung sabi niya, but as for me and my house, diba, alam natin yung context na yan, na talagang sa kabila ng ang mga tao, posibleng tentative, double-minded, pero siya sabi niya, if it's able unto you to serve the Lord, choose you this day whom you will serve. Diba? Yung bang God of your fathers that were on the other side of the flood, God of the Amorites in whose land you dwell. Anong kanyang firm statement? But as for me and my house, we will serve the Lord. Siyempre yung mga tao, sabi nila,
Kami naman pinalaya rin ng Panginoon na. Ginawan din naman kami ng mabuti ng Panginoon. Kaya maglilingkod din kami sa Kanya. Pero anong sabi po ni Joshua? Nay, you cannot serve the Lord, for He is a holy God. He is a jealous God. Ano po ang relevance ng pagiging holy God at jealous God ng Panginoon sa hindi magiging katanggap-tanggap na pagsiserve? So dahil ang Diyos banal, hindi na tatanggapin yung pagsiserve mo na ikaw ay patayo-tayo sa harapan, pakanta-kanta sa harapan, o kaya ikaw ay parang aktibo-aktibo sa nakikita ng marami, pero sa totoo lang, meron ka palang iniingatan at inaalaga ang kasalanan. So hindi tatanggapin ng Panginoon yan. Right. Ano naman ang relevance nung He is a jealous God? Ayaw din ng Diyos na may kaagaw. Ayaw ng Diyos na may karibal siya sa buhay mo, sa buhay mo, sa Kanya. So bakit? Kasi nga po, ang pinaka dapat malinaw sa mga Kristyano, ang Diyos ang dapat priority natin. Paano ka lalago kung ang daming kaagaw ng Diyos sa buhay mo? So mga kapatid, distracted priorities. Ano pa? Yung pong disregarding preaching. Diba? Isa sa nakakahadlang din sa paglago, yung bang marami po, aattend na lang. Yung halos wala nang pinag-iba. Pastor, yung nakaranas pa kayo nun, na nakaka-notice kayo ng mga miyembro na parang nagsisimba na lang. Yung bang ang goal na lang niya, maka-attend. But the very essence and yung pinaka-deep dapat na concern kung bakit tayo ma-attend, wala na. Mga kapatid, religiosity, ibig sabihin yung pagiging nakagawian na lang. Mga Kristiyano, sa usapang paglago, kinakailangan matutunan nating tanggapin ang pangangaral at turo ng salita ng Diyos. Hindrance po sa paglago, yung pagsasaisang tabi mo sa preaching, yung bang narinig mo yung pangangaral, tapos parang pagkatapos nun, wala lang. Lalo na po, hindi ka na nakukonsensya, yung hindi ka na nakukonvict, hindi ka na nababagaban, na talagang kumbaga, sabi nga nila, bull eyes, yung bullseye, bull eyes, yung alam mong ikaw na talaga, yung tinutukoy ng preaching, hindi doon sa idea ng pinatatamaan ka nung nagpipreach, kundi yung conviction talaga ng Holy Spirit. Kaya sa Bible po, ang linaw-linaw ng sabi, today, if you will hear His voice, harden not your heart. Mga Kristiyano, huwag niyo pong paniwalain ang sarili niyo na malago po tayo. Kung tayo po yung hayag na yung mga pangangaral, hindi natin i-apply. Na yung mga preaching at teaching ng Bible, binabaliwala natin. Isinasa isang tabi natin. It is good to develop the attitude of being a doer of the word and not just a hearer. Dapat yun ang ma-develop sa atin. Na tayo po ay tagatupad ng salita ng Diyos at hindi tagapakinig lamang. Mga Kristiyano, isang problema yan. Hindi ka lalago pag hindi mo natutunan na pakinggan ang mensahe. Kung hindi mo i-apply ang mensahe, huwag mo tayo magsimba lang. Sumamba talaga tayo. At pag sinabi natin sumamba, we are very particular na magsasalita ang Panginoon through the preaching of His Word, and then, being a believer, he that is of God, heareth God's Word. Ye therefore hear them not, because ye are not of God. Jesus Christ is claiming His true sheep. Na ang sabi niya, my sheep hear my voice, and I know them, and they follow me. Kamusta ka sa preaching? Huwag mong paniwalaan ang iyong sarili na ikaw ay growing Christian if you are disregarding the Word of God. Okay? Efficient prayer life. Una po mga kapatid, yung pong distracted priority. Yung pong disregarding preaching, yung message, the message of God. And then, yung deficient prayer life. Sa paglago po, mga kapatid, isang bagay na dapat matutunan natin ay ang pagkakaroon ng tinatawag nating quiet time with the Lord. Ito yung private time with God. Kristiyano kayo. Bilang Kristiyano, ang isa sa dapat ma-develop sa atin at mapalakas natin, prayer life. Okay? Ngayon po, without anyone judging you. Ikaw sa sarili mo,
Be honest, be true. How is your prayer life? Hindi po nakapagtataka na sa panahon natin ngayon, because of the busyness of this world, ang dami-dami pong mga masasabi natin umaagaw ng panahon. Hindi po nakapagtataka na may mga Kristiyano, magigising sa umaga yan, aalis ng bahay, diretso yan, nang hindi nakapagbigay ng time sa panalangin. At hindi rin nakakataka sa panahon natin ngayon, na sa lalim ng gabi, ng pagtulog ng marami, dahil sa dami po ng mga kaabalahan, katulad ng gadgets, or natutulog, nang hindi po talaga nagbigay ng time sa prayer. Ang kapatid, kung merong isang dapat bigyan natin ng halaga, prayer, sapagkat makatutulong yan sa ating paglago. Amen? Communication is always two-way. As we listen to the preaching of the Word of God, God is the one talking to us. And as we pray, we are the one talking to God. So, importante po na yung two-way communication, hindi natin mapabayaan para sa ating paglago. And then, desiring pleasures. Another hindrance sa growth ay ang pagnanasa natin sa mga kalayawan. Kapatid, tayo natutuwa, yung mga young people natin, diba? Sa iba, corny yung pagbabible eh. Sa iba, corny yung pag-church. So, mga young people, I want to encourage you. I want to motivate you. Okay, what you are doing is right. Na kahit corny sa iba, na kayo ay nagbibiblia, corny sa iba, na dapat daw kabataan ka, i-enjoy mo ang mga bagay sa mundong ito. Well, kaisipang unbeliever yan. Kung ganyan ang magiging kaisipan mo, hadlang yan sa paglago. Pero nakakatuwa na makakita tayo. Of course, ang Diyos ang nakakaalam kung ano talaga ang heart at motivasyon ng lahat ng nandito sa atin. Pero again, it is really great and wonderful to see many young people that they are faithful, dedicated, very active, and involved sa ministry. Kasi nowadays, we can say na ang dami po na talagang ang gusto nila, kalayawan. Hindi po masama ang outing, ha? Pero kung mas masaya ka sa outing kaysa sa Bible study, kasalanan po yan, problema po yan. If the only reason why you are enjoying the ministry dahil sa mga katuwaan at kasiyahan, medyo questionable po yan. Sana ang unang ini-enjoy natin sa buhay natin bilang Kristiyano ay ang relasyon natin sa Diyos at ang ating pong mga bagay na ginagawa para sa Diyos. Amen? Yung will of God, yung Word of God, yung things of God. Kasi yun po ang inaasahan eh. Colossians chapter 3, verses 1 and 2. If you didn't reason with Christ, seek those things which are above, where Christ seated on the right hand of God. Set your affection on things above, not on things of the earth. Diba? Nakakatuwa na makakita ng mga kabataan, ng mga mananampalataya, na kung saan mga kapatid, ang kanilang katuwaan ay ang mga bagay ng Panginoon. But His delight is in the law of the Lord and in His law that He meditated at night. Tignan niyo yung contrast. Pagka ang isang mananampalataya ay hindi po nakikiayon. Siguro, yan ang pinakamagandang passage yan eh. Okay? Psalm chapter 1. Nandiyan pa po ba kayo? Psalm chapter 1, verses 1 to 3. Blessed is the man that walketh not in the counsel of the ungodly, nor standeth in the way of sinners, nor sitteth in the seat of the scornful. But his delight is in the law of the Lord, and in His law that he meditated at night. Tingnan niyo po ho, ang verse 1 at verse number 2, nagpapakita na talagang susi sa paglago kapag ikaw ay hindi nakikiayon sa mundong ito. Hindi ka nakikidaan sa daan ng makasalanan. Hindi ka nakikiupo sa upuan ng manlilibak. Ang ibig sabihin, hindi ka sa pleasure ng mundong ito. Kundi ang sabi ng verse number 2, but his delight is in the law of the Lord, and in His law that he meditated at night. Anong magiging resulta? Ang sabi ng verse number 3, growth. Diba? Growth, mga kapatid. Productivity. Diba? Ang sabi po, and he shall be like a tree planted by the rivers of water that bringeth forth his fruit in his season. His leaf also shall not wither, and whatsoever he doeth shall prosper. So mga kapatid, ang akin pong ibinabahagi sa inyo, kasi ito po yung magiging sagot eh.
Bakit ba may mga problema tayo sa mga churches natin? Oh, ang Paris, kahit maraming napibless sa inyo, hindi ang ibig sabihin na walang problema sa loob. Diba? Hindi ang ibig sabihin na maaayos ang lahat. Hindi. Kahit gaano ka nakatagal, kung ikaw yung laging involved sa mga issue sa church, at pagka may issue kung sino-sino pinagtuturo mo, mga kapatid, kapag ka nagkakaroon ng issue, pag-isipan mo mabuti dahil baka ang issue. Diba? Minsan, magturo tayo eh. Diba? Alam niyo po yun, mga kapatid, ang isang malagong Kristiyano hindi nakikihalo sa gulo. Hindi nagpapalala ng gulo. Hindi po dapat chismoso. Hindi dapat chismosa. Mga kapatid, may tamang pamamaraan na itinuro po sa Bible. At kung ikaw ay growing Christian, alam mo ang dapat gawin. Kaya nga sabi ko po, ito siguro ang maganda. Yung maramdaman natin na yung heart ng writer parang puso ng pastor. Na medyo mabigat sa kanya, na marami sanang bagay na gusto niyang i-share, gusto niyang gawin, hindi niya magawa, sapagkat ang nakikita niya, hindi lumalago. May problema sa growth. For when for the time ye ought to be teachers, ye have need that one teach you again, which be the first principles of the oracles of God, and are become such as have need of milk and not of strong meat. Simpleng tanong, i-analyze niyo po, in evaluating the statement of the writer, for when for the time ye ought to be teachers. Ang tanong ko po sa inyo, yung sabihin, dapat sana nagtuturo na kayo. Yan po ba yung tamang sabihin sa kaliligtas pa lang? Yan po bang statement na yan ay bagay sa mga kasesay pa lang o bagong Kristiyano? Nakuha niyo po yung gusto ko i-point out? Yung pong statement ng writer, dapat sana nagtuturo na kayo. Ang idea po, leading to the idea na ang tinutukoy niya, yung matatagal na. Diba? Yung matatagal na dapat, dahil matagal na sila, sila po'y dapat nagtuturo na. Kumbaga dapat, sila na ang nang-i-encourage at hindi yung sila lagi ang gustong i-encourage. Sila na dapat ang nag-aalaga at hindi sila pa rin ang alagain. Sila dapat ang nakatutulong sa problema, hindi yung sila pa ang involved sa problema. Mga kapatid, sa palagay ko po, kung pwede na kaming umuwi. Opo, itong unang mentoring na ito, napakalaking benepisyo kapag ka naging honest tayo at in-apply natin sa buhay natin sa church. Amen? Mga kapatid, dapat nakita natin ang ilang mga halimbawa ng mga hadlang sa paglago. So, una po, destructive priorities. Pangalawa po, disregarding preaching. Pangatlo po, deficient prayer life. At yung panghuli po, mga kapatid, desiring pleasures. Na ang ginugusto pa rin, nasa church na, ang ginugusto pa rin mga bagay ng mundong ito. Dawa, tayo po'y napagpala sa unang mentoring po natin sa aming pagbisita ngayong taong ito. Thank you so much. Let us pray. Lord, thank you for your guidance. Thank you for talking to us through this mentoring, Heavenly Father. Panginoon, nawa na-enlighten po kami. At hindi na po kami para magkandong pa sa katotohanan na habang nagme-mentoring, kasalamin namin ang aming sarili na in a way, may mga bagay sa buhay namin na hindi dapat nakikita sa growing believer. Panginoon, nawa, ito po'y ma-improve namin, ma-develop. Katulad po ng sinabi po ng writer, therefore, living the principles of the doctrine of Christ, let us go on into perfection. Nawa, Panginoon, kami po ay mag-grow spiritually, mag-mature sa amin pong spiritual life. Again, sa iyo ko po'y pinagkakatiwala ang amin pong natalakay. Sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus, ito po ang aming panalangin. Amen.